Ayan, naisipan ko na mag-bake ngayon ng cheesecake. Ang tawag daw dito, Japanese cheesecake. Hindi tayo baker pero sige, i-try natin. Ayan, nag-melt na ako ng butter tapos i-add na natin yung Philadelphia cream cheese. Uy, cream cheese. Tapos ayan nga, semi-skimmed milk naman yan at ihalo natin, i-mix natin. So wala akong gamit kaya ayan, medyo nag-slide siya kasi nga hindi tayo baker so wala talaga tayong gamit na para sa pang-baking. So improvise lang tayo. Sige, ayan, continue lang ng paghalo. Halo mo lang ng halo hanggang sa mag-melt yung cream cheese at yung butter. Naglagay pala ako ng hot water dun sa pan. Tapos ayan, magdadagdag tayo ng all-purpose flour. Kailangan natin siyang i-strain para walang buo-buo at saka para smooth siya. And then ayan, mekos-mekos ulit. Sige, ihalo mo lang hanggang sa makuha mo yung consistency na gusto mo. Ayan, sige, medyo nakakangalay siya kasi nga kailangan mo siyang haluin ng haluin para talagang mag-blend siya at walang mamuo-muo. At sige lang, kaya yan. Halo lang ng halo, sige lang. Tapos, after nyan, ilalagay natin etong egg yolk. Yan, tatlong egg yolk yung ginamit ko dyan. Tapos, hahaluin natin yan ulit. Ayan, gumanda na yung kulay niya pagkahalo niya. So, ayan na nga yung itsura niya. Wala tayong gagawin kundi magmekos-mekos ulit para mag-well blended na at mag-mix talaga yung ingredients natin. So, ayan, ngalay na ako sa totoo lang, pero sige lang para sa ekonomiya yan. So, magugustuhan niya ng baby ko for sure. Tapos, after nyan, etong mixture na to, i-strain natin ulit to make sure na wala talaga siyang buo-buo at kung ano man yung buo-buo ay makuha natin. Uy, kala mo naman talaga, baker, may gumagano na siya. At eto na nga, gagawin natin yung egg yolk, yung egg white. Nilagay ko pala yan sa ref para maging ma-cold siya. Tapos ayan, i-mix na natin siya. Gumamit ako ng hand mixer dyan. Ayan, para mas maging okay. Tapos ayan, nilagyan ko na ng sugar. Haluin natin. Tapos, sige, halo lang. Since hand mixer naman siya, so hindi siya masyado nakakangalay. Tapos, isama na natin yung mixture na ginawa natin. So, ayan, ready na. Ngayon, lalagyan naman natin ng oil, yung gagamitin natin ng mold. Medyo malaki yung mold natin, which is parang hindi siya magiging perfect, pero sige, try natin. So, ayan, lalagyan natin ng hot water yung pan natin, where dyan natin ilalagay yung mold natin mamaya. So, ayan na nga, medyo mainit siya. Tapos, ito, ilalagay na natin yung mold kung saan nandun na yung mixture. Tapos, ilalagay na natin sa preheated oven. So, ayan na yung itsura niya. At maghintay tayo 20 minutes. And then, after dyan, tada! Ayan, tingnan natin. Moment of truth. Ayan, kala mo nga talaga, baker. Ang ganda ng itsura niya and for sure masarap din naman siya at magugustuhan siya. Hindi siya perfect kasi sobrang laki ng mold kaya hindi siya masyadong flop.